Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist. At today, pag-uusapan naman natin ang isa sa pinaka-common pero madalas ding ma-misunderstood na gamot dito sa Pilipinas, ang Mosigor. Siguro narinig mo na ito bilang pampagana ng pagkain o pampataba. May kakilala ka na baka nagsabi, mag-Mosigor ka para lumakas ka kumain. O kaya naman, may nakita kang gumagamit ito para tumaba bago mag-gym o para magmukhang mas healthy. Pero ang tanong, ano ba talaga yung Mosigor? Vitamin ba talaga siya? Safe ba siya gamitin kahit walang reseta? At ano ang possible risk lalo na kung matagal ka nang gumagamit ito? So sa vlog natin ngayon, bibigyan ko kayo ng comprehensive pharmacist guide tungkol sa Mosigor. Pero ang tanong, ano ba talaga yung Mosigor? Safe ba siya gamitin? Kailangan ba ng reseta? Ano yung side effects lalo na kung pangmatagalan? So lahat yan sasagutin natin sa vlog natin. Quick disclaimer lang, this vlog is for educational purposes only. Hindi ito yung pamali sa medical consultation. Ang Mosigor ay isang prescription medicine, kaya hindi ito dapat iniinom ng walang tamang gabay ng doktor. Unahin na natin yung pinaka-basic. Ano nga ba talaga yung Mosigor? Ang generic name ng Mosigor ay Pizotifen. Hindi ito multivitamins, hindi ito dietary supplement. Isa itong antihistamine na may additional actions sa serotonin receptor sa brain. Sa ibang bansa, ang pangunahing gamit nito ay para sa migraine prevention. Ibig sabihin, hindi ito iniinom kapag may migraine ka na. Iniinom ito para maiwasan o ma-prevent ang pag-atake ng migraine sa future. Pero dito sa Philippines, mas kilala ito bilang appetite stimulant o pampagana ng pagkain. Bakit? Dahil isa sa mga epekto nito ay pagtaas ng gana sa pagkain. Ngayon, paano ba ito nakakataba? Ang Pizotifen ay may epekto sa serotonin pathway sa utak. Ang serotonin ay may role yan sa appetite regulation. Kapag na-modulate ito ng gamot, tumataas ang appetite. So, mas madalas kang magugutom. Mas lalakas din ang cravings mo. At kapag mas marami kang nakakain na calories kaysa sa nagagamit ng katawan mo, doon palang magkakaroon ng weight gain. So, klaruhin lang natin ito, hindi directly pinapataba ng Mosigor ang katawan. Hindi nito binabago yung metabolism mo para mag-imbak ng taba. Ang ginagawa nito ay pinapataas ang gana mo sa pagkain. I mean, ikaw pa rin yung kakain. Kung tataas ang calorie intake mo, saka ka tataba. Dahil antihistamine din ito, may sedative effect siya. Ibig sabihin, nakakaantok. So, maraming pasyente ang nakakaramdam ng antok, lalo na sa unang linggo ng paggamit. At dahil relax ang katawan, minsan mas maayos ang pagkain at mas madali ang overweight gain. Ngayon, kailangan ba ng reseta ng Mosigor? Yes, sa Pilipinas, ang Mosigor ay prescription-only medicine. Hindi dapat ito basta-basta binibilin at iniinom ng walang evaluation. Bago ka resetahan ito, dapat masuri muna kung bakit ka walang gana kumain o kung bakit underweight ka. Minsan kasi ang kawalan ng appetite ay sintomas ng ibang kondisyon tulad ng hyperthyroidism, chronic infection, stress disorder, pwedeng depression o gastrointestinal problems. Kung basta ka lang iinom ng Mosigor nang hindi ina-address ang root cause, pwedeng ma-cover up ang mga sintomas pero hindi masusolusyonan yung tunay na problem. So para saan talaga siya nire-reseta itong Mosigor? So una, migraine prevention. Ito yung pangunahing approved indication nito internationally. Kung madalas kang magka-migraine, maaring ireseta ito para mabawasan ang frequency ng attacks. Pangalawa, appetite stimulation. Ginagamit ito sa mga taong clinically underweight o may medical condition na nagdudulot ng weight loss. Halimbawa, mga pasyenteng recovering from severe illness o surgery. Pangatlo, dahil antihistamine ito, may effect din ito sa ilang allergic conditions. Although hindi ito first-line treatment para sa allergy. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pinaka-common na side effects. So, yung pinaka-common na side effects ay drowsiness o pagkaantok. Kaya kadalasan, inirecommend itong inumin sa gabi. Bukod dito, maaaring makaranas ng dry mouth, mild dizziness, constipation o blurred vision o panlalabo ng mata. Dahil tumataas ang appetite, natural na may weight gain. Para sa iba, ito ang goal. Pero para sa iba naman, maaaring maging excessive ang weight gain kung hindi makokontrol ang pagkain. May mga rare cases din ng mood changes or irritability. At dahil may effect ito sa central nervous system, dapat maging maingat lalo kung may history ng depression o psychiatric condition. So ngayon, ano naman yung long-term risk? Kapag matagal at walang monitoring ang paggamit, maaaring or pwedeng magdulot ng significant weight gain na magtataas ng risk sa diabetes, hypertension at cardiovascular disease. So pwede ring magkaroon ng tolerance, ibig sabihin, bababa yung effect sa appetite habang tumatagal. Hindi rin ito recommended na panghabang buhay na solution sa weight gain. Dapat may monitoring ng weight, metabolic health at overall
all condition. So ngayon, sino yung mga hindi dapat uminom ng Mosigor? Hindi ito recommended sa may mga glaucoma dahil maaaring tumaas yung intraocular pressure. Hindi rin ito advisable sa may mga urinary retention. Ang may severe liver disease ay dapat mag-ingat dahil doon dinidetoxify ang mga gamot, ang mga buntis at mga nagpapa-breastfeed na mga kababaihan. So dapat magpakonsulta muna sa doktor at humingi ng tamang medical advice. At kung may diabetes ka, kailangan mo ng close monitoring dahil ang weight gain ay pwedeng makaapekto sa blood sugar levels. Kung may cardiovascular disease, kailangan din ng medical supervision. Marami ring nagtatanong kung pwede ba itong gamitin para sa gym bulking. Totoo, tataas yung appetite mo, pero hindi ito designed para sa bodybuilding. Mas safe pa rin ang structured meal plan, calorie tracking, sapat na protein intake, at progressive resistance training. Ang healthy weight gain ay hindi lang basta pagdagdag ng taba. Dapat may muscle development din. Kung ikaw naman ay payat at gustong tumaba, mas mahalaga pa rin na magkaroon ng balanced diet, frequent meals, calorie-dense healthy foods, at consistent lifestyle habits. Ang mga gamot ay suporta lamang, hindi pangunahing solusyon. So isa pang mahalagang reminder, kung bigla kang nawalan ng gana kumain, huwag agad mag-self-medicate. Ang loss of appetite ay pwede kasi yung sintomas ng stress, hormonal imbalance, chronic infection, o mental health issue. Mas mabuting magpa-check up muna bago uminom ng anumang gamot. So yung pinaka-final takeaway natin dito guys, ang Mosigor ay isang prescription medication na may specific indications. Effective ito para sa migraine prevention at appetite stimulation. Pero hindi ito vitamin at hindi ito simpleng supplement. May side effects ito at may potential risk lalo na kung matagal yung paggamit. Ang weight gain ay dapat guided, healthy at monitored. Hindi lahat ng pampagana ay safe kung walang tamang diagnosis. Para mas marami pa kayong matutunan tungkol sa safe at tamang paggamit ng mga gamot dito sa Pilipinas. Comment below kung gusto ninyo ng next topic tungkol sa safe weight gain strategies, appetite stimulant comparison, o migraine medications. So ayun lang guys, kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mo pang masundan pa ang mga ganitong topic about health, medication, nutrition, at wellness, i-comment mo lang sa baba kung ano yung next topic na gusto mong i-feature natin next. So guys, stay healthy, stay informed. Muli, ako si Jasper, isa akong licensed pharmacist. Thank you so much for watching. Bye-bye!